Ano naman ang pakiramdam na yung iyong kino-coach o kinoach before ay nagbigay na napakalaking karangalan sa ating bansa, 2 gold medals? Honestly, parang unimaginable pa din po yung pakiramdam na nangyari, yung gusto naming mangyari sa grupo. Hindi pa siya actually until now nagsisink in. Talaga. Pero ilang taon siya nung sinimulan mo siyang i-coach? Ikaw yung occupational therapist ni Carlos. Yes po. Yun muna, what exactly do you do as the occupational therapist of Carlos? So, as an occupational therapist po, when I entered the team, ang primary na job description ko was providing him mga tune-ups sa para sa after niya ng training, ma-align ulit yung katawan niya, mabawasan yung muscle tension, and then magbigay ng corrective exercises para pang-iwas ng injuries. And then, over time, nagdagdag na din po yung pagbigay sa kanya ng mental health support, making sure na habang nagte-training siya, namomotivate siya at na nakaka-focus siya during training. And then, over time, nagdagdag na din po ng mga biomechanics coaching para mas ma-refine po yung gymnastics niya na understanding kung paano niya gamitin yung katawan niya, as well as yung data science. Kasi as I always say, parang okay, sige, nagte-training ng maganda yung atleta natin. But if hindi nakikip track kung paano nagte-training yung atleta, hindi mo sa spot ng grupo kung alin pa dapat yung i-focus para ma-refine pa yung performance niya at that level of elite athletic performance. At ikaw lahat gumagawa nun? Most of it Physical po. and mental, ikaw nagko-coach sa kanya. Opo. Opo. Pag nasa training po kami. Nasa training. Kasi I remember during that time, habang nagko-compete si Carlos, lumabas yung issue tungkol doon sa nanay niya, di ba? Opo. Paano niyo hinandle yun? Yung problemang yun. Paano siya nakafocus doon sa kanyang talagang adikain na magwagi? Hindi siya na-distract. So, mas nakilala ko po kung paano nagte-training si Mr. Carlos nung January 2024 during Korea training camp. Dahil doon, mas everyday na kami magkasama dahil nasa ibang bansa kami. So, then, I noticed na parang okay, sige, parang nagiging theme na pag-uusapan yung mga negative experiences surrounding the athlete's life. So, I was like, wait lang. Yung nangyari na sa buhay ng tao, nangyari na yan. Pero meron pa kasi tayong kailangan gawin. Nagte-training camp tayo in order for us to perform well sa competitions kasi yun yung kailangan natin gawin. Why don't we every time we do lunch, we do dinner before tayo mag-dismiss ng training day, why don't we talk about the strategies kung paano pa natin mas mapagaling at ma-refine yung training system natin. Kasi kung pag-uusapan natin yung mga ganitong bagay, nakaka-disempower ito sa atleta at sa buong grupo. Yung utak natin, imbis na ginagamit natin para tumingin kung ano pa yung kaya nating maibigay para mapaganda pa yung performance ng atleta, doon na pupunta sa ibang bagay na hindi naman makakatulong kung magpo-perform ang atleta natin. So binabalik mo siya doon sa focus Opo. ng kanyang pakikipag-compete. Opo. Pag ganun ba, mga atleta, open sila sa social media? Hindi ba dapat naka-isolate para hindi sila distracted? Depende po sa atleta. Kasi sometimes, yung ibang atleta naman, parang siguro, I think hypothetically, yung iba, ginagawa nila yung social media in order to, yung maka-recharge sila na meron din silang social life. Kasi kung for me naman po, kung puro trabaho at walang work-life balance, nakaka-drain din siya. So, dapat mayroon ding konting balance doon sa aspect na yun. And that is yung hindi niya ikukulong ang sarili niya at ilalayo o i-isolate even sa social media. Kasama yun sa balance. With Mr. Yulo po, hindi po talaga siya mahilig mag-social media eh. Opo, kasi very self-reflective talaga siya kung ano yung kailangan niyang gawin para mag-improve siya sa sarili niya, tsaka sa mga mas siya, enclosed siya. Minsan lang siya nagsa-social media po. Wow, ngayon ko lang nalaman yun, Papu. More of Kasi intrapersonal. Naalala ko, siya. nag-react siya dun sa yung
doon sa sa sinabi yata ng mother niya before doon sa Japan. Oo, Go doon siya Japan. na-hurt Parang di ganun. ba? Na may post Nakita ang yata kanyang niya mother yun, no? na Japan lang ang malakas, parang gano'n. Oo, may Yun. ganung mga comments. Oo. So nataon lang siguro may nagsasabi sa kanya. May nagsabi. Baka. Hindi yung siya yung nag-check or nag-lurk sa social media. Baka. Kaya doon siya nasaktan. Pero Baka. in-expect mo ba na makakaginto siya nung time na kino-coach mo siya? Nung time po, nung early in the phase, syempre madaming worries kasi paano magpipik yung atleta, wala tayo yung dating expertise ng foreign coach niya. And pero medyo alam ko din po kasi kung nagbabasa din ako kung paano yung sports training periodization ng mga Olympic athletes, even before na handle ko si Mr. Yulo. So parang may nagkakutob po ako, Ma'am Tin and Sir Julius, na kaya to. Kaya basta maganda lang yung dynamics ng grupo sa training. Kayang magawan ng methodologies na scientific at ma-focus itong atletang to. May laban pa. Kasi inanalyze ko din po kung paano gumagalaw yung iba niyang mga ka-competitors pag nakikita ko sila sa competition. So medyo na-measure ko na how much ba yung hahabulin nitong atleta natin. Okay, from there, paano ko to papaikot? Then, doon nagagawan ko na ng plano. Yun. How long have you been doing this? Naging Your fully profession. involved po talaga. As a professional, as a sports occupational therapist, I took it seriously around 2015 po. Yun. Sa Harvard ka, di ba? Nag-train? I took up a course in Harvard po to learn more about the aspects of human engineering, kung ano yung mga different aspects ng tao na nakakaapekto sa performance nila. So that includes like sleep, cognitive health, yung alignment ng katawan ng tao, what are the recovery technologies available now, it was just, I guess, because I wanted to know more how to improve others kasi yun yung job ko. So, All the signs. But you were born here sa Philippines. yes po. And Ilongga ako, Ilongga. Ma'am Tintin. Ayun. And then your parents are Filipino and... Filipina po. Parang may foreign blood ka. Hindi ba foreigner in either of the two? Yung mom ko po mestiza. So feeling ko po dun. Kasi Calawood Kala ko, Oo, di ba? parang Amerikano, or no? Basta Calawood. foreign sounding yung Oo. family name mo. So then you moved to Sydney. I moved to Sydney po, and then I got my license there as an occupational therapist. So I'm also licensed in Australia. Yun. And then you studied in Coronadal. I studied in Coronadal in Notre Dame Siena School of Marbel, and there are a lot of like it was run by Dominican sisters. Yeah. So a big part of what also drives me in my profession and in my personal life is coming from my Catholic practice. At ang galing, salutatorian. Oo. You graduated Yes, Ma'am salutatorian Tintin. of your batch. Apo. Beauty Paano and ka grace. napasok sa team ni Carlos Yulo? Si Ma'am Cynthia po, yung president of Gymnastics Association of the Philippines, Yes. she hired me for Mr. Yulo. When was this? What year? This is August last year po. When Mr. Yulo was transitioning from his life in Japan to the Philippines, when he decided to come back to Philippines and train here, that's when she gathered a team for Mr. Yulo, and that included me in the picture. So hindi lang pala ikaw, marami kayo. Si Mr. Aldrin Castañeda, yung gymnastics coach po ng Philippine team. Kami pong tatlo. And then, over time, nag-hire din po si Mr. Yulo ng nutritionist. So, para mas mapabuti yung preparations Ako doon niya. ako curious pa po, may I just ask a day in the life of Carlos Yulo, ano yung normal na kinakain or usual na nasa diet niya guided by a nutritionist? Ang alam ko po, meron, protein source in the morning as well, like itlog, kasi Yes, full of yes. protein yung itlog, and then from time to time he would eat beef, chicken, so heavy on protein kasi dahil athlete siya, kailangan ma-repair agad na yung muscles, and you need amino acids for that
Kaya Tsaka muscle mass, importante muscle yun. mass din po. Kasi yung gymnastics, it's full of power. It's full of like all sorts of athletic skills and functions that need all sorts of Yeah, siguro flexibility. malakas siya kumain, no, after training. Kasi Parang grabe. dapat control din siguro. Kasi di ba? Nakakagutom yung ginagawa niya, Kailangan di ba? magaan ka dun eh. Ay, tama si Papo. Kailangan ba magaan? May Para maging gymnast? pero kasi po sa international field, you can see may mga matatangkad, may bulky. So depende po sa style at sa gymnast kung paano nila magagawa yung skills. Though parang yes, it's an advantage kung magaan ka kasi mabilis kang umikot sa ere. Pero not all gymnasts po na required sila na parang gumaan. The others, they would rather build muscles para magawa yung skills na gusto nila. So the others more functionality, and then the others is like, okay, kailangan yung weight ko, watch ko din kasi it will affect my speed. So wala sa height yon. Dahil 4'11 lang si Carlos, di ba, Yulo? Compared sa mga kalaban niya, tatangkad. Wala sa height yon. May advantage din po. Ayun. Kasi mas closer to the ground, and then pag mas maliit ka, mas mabilis kang Umikot. umikot. Oh, So may tumbling, no? naging Advantage advantage niya sa yun. kanya, yung height niya. Oh. Bukod kay Carlos, meron ka ba ibang kino-coach ng mga athletes? During the time that I worked po sa Gymnastics Association of the Philippines, si Miss Levi Rui Vivar, our other Olympian na sa gymnastics din, I would also provide her therapy as well as mental health support kasi competitive sports, Sir Julius and Ma'am Tintin, sobrang stressful talaga. So, syempre, especially during competition, there's so many things na unaccounted for na pressure. And then, gusto mo manalo ka, gusto mo mag-perform ka properly, o kaya naiwan mo yung equipment, yung gamit mo. So, lahat yun, nagpapatong-patong sa kanila. Grabe ang stress, no? Si Miss Emma Malabuyo din was able to handle her a bit. And Miss Alea Finnegan. So, Papo. now, you're still with the Yulo team. Kasama ka pa rin nila. Currently po, wala pa po kaming meeting Wala pa. on what's gonna happen moving forward from this po. Wala So, pa, hindi pa natin alam kung anong magiging next step kasi Kasi LA na yung susunod overwhelmed eh. siya eh. Ng Oo. no? Yeah. Sobrang mga Yeah, nandun mga pa siya sa success, no? Nasa yung- cloud nine yeah, siya ngayon yeah, eh. Sa yeah. dami ng Basking mga, in the di ba, success. nagbibigay ng mga incentives, Yeah, mga regalo. yeah. Ayun. So, So wala pang plans no for that LA Wala pa. 2028 Hindi ka pa Olympics. Hindi ka pa kinakausap tungkol kinakausap. Wala pa, hindi pa po kami nagkikita-kita. Okay. Pero hindi okay pa. sa if they offered you again to be part of the team, you would accept the 2028. Depende po kung ano yung Ano usapan, mapag-usapan. yung terms and conditions. Pero nag-message ka sa kanya, congratulations, ganyan. Um, Pinarating mo naman yung... Nung nasa Paris po kami, nag-congrats na po ako sa okay. kanila. Nandun ka pa pala. so hindi ka na mismo. nakasama dito Okay, sa mga okay. activities sa Pilipinas. Pagbalik hindi ka lang. nakasali dito. Nakasama ko lang po sila was during the visit sa Malacanang kasi sabay po kami sa eroplano. And then the day after, we did a Congress visit. And then after that po, nagpahinga na ako, and then they had their own itinerary. Okay. How would you describe yung experience mo rito? Yeah. It's both challenging and rewarding. Challenging in a sense na how within a small team, how are you going to prepare an Olympic athlete? Did a lot of research, a lot of overtime na maintindihan, okay, paano ba to i-solve? Okay, pag hindi ko to alam, paano ko to papaikutin? Aral ka ng aral. And rewarding kasi lahat po ng efforts na binigay in preparations, nagbunga. Talaga Sarap siya. ng feeling, no? Sarap. Tapos Yeah. hindi ko pa din po alam actually paano tanggapin. Kasi may role ka dito eh. Oo. Ayan, a big role. Kung Napakalaki ng role Diba? niya. Kaya, hindi ka ba Napakalaki. disbelief pa ba? Kasi wake me up, ganun. part of ng gold na medal na yun ay kayo. Kayo, Ikaw. with him, behind him.
mga tao nasa That likod trained ni him, Carlos yeah. Yulo, Yeah. hindi niya naman Hindi lang ma-achieve siya. yun kundi Hindi lang dahil siya. din sa inyo eh. Yeah. Kasi, for sure, yung skills na binigay ni yung Japanese coach niya, dun Kayo, talaga oo. kasi, nanggaling Yeah. yung gymnastics niya eh. Oo, So, yun ang foundation eh, di ba? I actually met him po nung, nung nasa Paris kami. Oh, the Japanese coach. Coincidentally lang. Galing. And then I was like, hey, congratulations sa atin kasi I just want to let you know na I also like support you. Yeah. Oy, let's get a bit personal lang. May mga nagtatanong kasi dahil aware ka raw ba na napakaraming may crush sa'yo. Are you single, may I ask? Yes. Okay, single, Kasi- guys. Kasi She's po a masyado single po lady. akong babad sa trabaho. Oo. Time for ano naman, Single di and ba? available. Time for relaxation. Unattached, unattached. Kasi may wow. pipila na kami. May pipila na kami na gusto ka i-meet. So, okay, single po siya. And you're also a dancer, a painter, tama? You're an artist. Yes po. Before I took the occupational therapist profession seriously. Yun yung pinakahilig ko kasi it gave me a lot of creativity and I was heavily involved in the dance community. What kind of dance? Hip hop po. Oh, hip So hop. I used Dahil to ko alam lang natin, humingi tayo ng videos mo na pati painting mo and you dancing. Meron ba siya? Meron ba kayong Oo, talented eh. Meron ba kayong video niya? Dito ka nakabase sayang. sa Manila ngayon? Yes po, Sir Julius. okay. And then you model also. Yes po. Nagbunga po yung dancing to modeling kasi may friend ako na kailangan ng dancers for one commercial. Doon po ako na-discover. Oh, before. really? You were, which commercial was this? So the first commercial po was done with Sir Gerald Anderson and Miss Kim Chu. I forgot kung anong brand. You were a dancer there Yes in that po. commercial. And then after that, nagbunga na siya into doing commercials for Coca-Cola, Bonchon, Na puro sumasayaw ka? Opo. Nasa YouTube ba yan? Opo, andun po. Ano yung search namin? Your name? Ano ka raw ba? Paano Yung ba? iba mountain. Open ka raw ba na mag-artista Ano kung natin, sakali? ha? Tinignan ko na talaga. Oo. Why Open? not? Kung sakali may offer Hazel, na oh. bigyan ka ng role sa isang movie or teleserye, open ka ba sa ganon? Yes, because Ang galing mo magtagalog eh. Oo, So, correct. pwede. because I understand po, it's part of my being and what gives me life. Aha. So, if there's an opportunity, Sir Julius, and kayang mabalance with like still being able to provide like more champions, Yeah. why Wait, not? are you Aba. Hazel Callowwood, the singer? I mean, kumakanta po ako, pero Kumakanta hindi, Ikaw yan? Rin. Ikaw yan nasa ano? Wow. pero hindi pa po ako, talented. hindi pa po ako out there. Pero puntahan nyo yung pagkanta niya, guys, sa YouTube. Ang meron kang YouTube channel. Lynn Hazel Callowwood. O, mag-subscribe na kayo, guys, para makita nyo yung pagkanta. Ay. This is me when I'm not dancing. Ay, Pati commercials. O, nag-subscribe na ako, ha? Oh my gosh! Ay, ko pala to. Hindi ko po sure kung yan yung official ko na Oo. Hindi ko pa po na-delve into YouTube, pero... Ha? Meron kang ano na agad? Ang tag poster? May poster ka na Yung mga fans agad. nang umaano Oo, sa kanya. mga fans Ito. mo. Gusto ko lang makuha yung reaction mo doon sa mga gumagawa ng intriga. Opo. Sabi na hindi raw kayo magkasundo na ngayon ni Carlos. How do you answer that? No comment. No comment, ha? Nagpa-practice na siya pala sa showbiz. No comment. Marunong No na siya. comment. Marunong na siya sumagot. Marami ibig sabihin yun, ha? No comment. Okay, Layers okay. yan, layers. Oo. Sige. Then anyway, pag-open ka na, andito lang kami ni Papu, ni Mamu. If you're Thank you, open to Ma'am making Tintin. kwento. Thank you, Sir and Julius. expounding Welcome. on the no Uy. comment.